Hello mga farmland, nandito ako sa property dito sa Pila, Laguna. Ang property po ay along dito sa Barangay Road. So ang layo po nito sa pinaka highway at sa 7-Eleven po ay 500 meters po. Kasi hanggang dyan po, ito po yung property. Ito po ay 5,384 square meter po. Clean title, dalawang titulo po ito. Buhay pa po yung nakapangalan sa title. Yan po yung palabas po ng National Highway ng Pila. So tayo mga farmland, pasok po tayo sa property. At ang pinaka frontage po nito, along dito sa kalsada, simula po doon. Nakabakod po yan, may pader po yan. Gated po, libot po ng bakod na pader, concrete po yan. At yan po estimated po na frontage dito sa property ay almost 100 meters. And ito po, may mga kalapit po na resort at saka event place. Ayan po yung pinakapader niya. Ayan, nasa loob po ako ng property. Ito po, may mga tanim po na fruit bearing. Sa ngayon, madami po itong mangga. Tapos may lansones po. Ilang puno po ng lansones. At yan po yung puno ng Indian mango. Ito po ay patag ang property. May linya na po ng kuryente. At meron din pong linya ng tubig. So, ayan po. Yan po yung pinaka-boundary ng property. Ito, yung bahay po yan ng caretaker. Yan po yung boundaryhan. 5,384 square meter po. Malapit po sa kabahayan. Ayan po, residential area po yan. Ayan o, may ilang ano pala ng lansones. Ito mga ka-farmland ay flat po. So ito, taniman po ng gulay. Ayan, talagang tikop siya ng pader. Concrete po yung pader niya. Gated po. Ito po may mga tanim po na mga papaya. Tapos, meron pong atis. Tsaka kamoteng bagin. Tapos, kamoteng kahoy. May ilang punong niyog. At ayan po ang daming bunga ng avocado. Ayan, hanggang dyan po yung boundary ng property. So, mataas po yung ano niya, mataas yung pader niya. Libot po hanggang dun sa may bahay. So, sa side po dito, ayan po ang mga nakatanim. More on durian po ang tanim dyan. Meron pong avocado, santol, mangga, guyabano. Dahil bunga ano. Ayan po ay pwede din po itong pang commercial area kasi ang lapit po niya sa mga establishment. Sa barangay hall, sa elementary school, mga 100 meters lang po. Tapos from dun sa National Highway, 500 meters lang. Ayan po, ito po yung puno ng guyabano at ayan po yung kanilang source ng tubig. So, meron po talaga silang pinakalinya ng tubig. May kuryente, may signal ang cellphone at internet connection kasi po ito ay located po dito sa bayan po ng Pila, Laguna.
Excuse me po. Mga ka-farmland, ito po ay nasa 50 puno ng durian kasi may mga bago pong tanim si nanay. So, ito po yung mga durian, yung mga punong yan, malalaki na po yan at namumunga na. So, dito pa lang madami na po yan. 1, 2, 3, 4. Oo nga po, madami po talagang durian. Tapos yung nyog, ilang peraso po ito na nyog. Ayan sa area na po yan, yan po yung mga tinaniman yan lang ng gulay or ng kamoting bagin, tsaka kamoting kahoy. So ito po yung durian. Meron po itong tagabantay para po kahit wala po yung may-ari ng lupa ay sila nanay po yung tumitingin at nag babantay dito ng property. Oo, kasi ang laki oh. Kaya madaling mamunga yung durian. So ito, namumunga na din po itong itong niyog na ito. Siguro nga madami na ito ay oh. Ay tsaka pati papunta pa kasi doon. Tas meron pong ay ano yan? Ano to, orange or calamansi? Durian nga, mga tanim. Ito po, estimated po, nalayo po sa municipality ng Pila, Laguna, 1.5 kilometers po. Jollibee, Palengke, nandun na po. Tsaka po dun sa ginagawa po na hospital ng Pila. Sobrang presko. Ayan, ito mga ka-farmland. Dati may alagang mga kambing sila nanay dito, pero palibasa matanda na si nanay. So, nagbabantay na lang sila dito sa property. Yan, ayan po yung pader. Yung kabila po may kalsada din po doon sa kabila. Talabas ng pader. Ayan mga ka-farmland, matanda na kasi si nanay, so hindi na niya masyadong na ano tong property natatabasan. Yan po, lahat po ay durian ang nakatanim dito sa area na ito. Meron pong ano nga yun? Yung puno na yun. Dadalawa lang po ang lansones. May aratilis pala yun. Tapos mga papaya. Pwede po ding mag mga tayo ng mga negosyo. Pwede po kasi siyang pang commercial gawa ng along National Road.
Ayan po yung boundary ng property. Yan. So, libot po ng bakod. Yun yung pinakasulok niya. Andun yung pinakamuhon. Tapos papaganito, paikot doon. Ito po ay dalawang titulo. Parehas pong clean title at parehas po buhay yung nakapangalan sa title. So, ito po ay may income. Tuwing season po ng durian. Presko po dito sa area ng property na ito kasi marami pong puno. So mahangin siya kahit mainit po yung panahon. Meron pa po namang matataniman ng dyan sa side na yan. Yung gusto po na magtanim pa ng iba pang fruit bearing or kung ano mang gusto nyong gawin sa property, ayan po yung side na yan, wala pong nakatanim. So mga gulay po yung nakatanim dyan sa area na yan. Ito pong dito sa kabilang side lang na ito ang puno po ng durian. Ayan po yung pader hanggang dyan. So, hindi nyo na po problemahin na magpabakod pa. Kasi itong property po na ito, 5,384 square meter po ay libot na po ng bakod na pader. Ang kagandahan po ang lapit niya sa bayan. So, located po siya dito sa Pila, sa bayan po ng Pila, Laguna. Konting linis lang po, mower lang po at maganda na po itong property na ito. So, tutubo na po dyan ng mga Carabao grass or taniman nyo po ng frog grass. Kung gusto nyo po yung pinaka lupa niya ay magkaroon ng mga damo na madaling i-mower. Ang asking po ng may-ari dito ay 3,500 pesos per square meter po kasi po itong property po ay hindi po siya sa liblib na lugar. So nasa bayan po siya. Kaya dun sa mga nagsasabi na mahal ang property, depende din po naman kasi yun sa location at depende din po yun sa may-ari po ng lupa. So lagi ko pong sinasabi na ito po ay seller's price. So nakadepende po yung pagtawad ninyo, nakadepende po yun sa may-ari ng lupa kung ibibigay sa inyo or hindi. Kasi depende din po sa sa may-ari ng lupa yung presyo nila. Hindi na po kami para magdagdag pa ng presyo sa ganito pong katataas na presyo ng property. Kasi po ang hangad namin ay makabenta. Hindi po namin hangad yung malaking kita. Tataasan nga po namin yung presyo ng lupa pero taon na hindi pa po nabebenta, diba? So sino naman po yung may gusto ng ganun? Salamat po dun sa iba kong mga followers, viewers po na nakakaunawa dun sa presyuhan. Yung sa iba po naman ay pasensya po kayo kasi yun po talaga yung pinakabinigay na presyo ng may-ari. Ayan po mga ka-farmland, nandito pa po ako sa kabilang side ng property at ayan kung makikita nyo talagang durian ang nakatanim.
Yan, ito po yung puno ng durian. Pwede po itong gawing resort or event place po. Or pwede din naman pong farm lang, private farm, bakasyonan po. Or pwede din sa mga nag-aalaga ng manok dyan na hindi naman ganun kadami, pwede din po ito sa na game farm. Ayan mga ka-farmland, ang dami po palang bunga ng durian. Season po pala ngayon, bulaklakan na pala ng mga durian at bungahan. So itatry ko po kung makikita nyo. Basta ito nalaglag siya, kaya ako nalaman na tagdurian na. Ayan siya, yung mga bulaklak yan. Tapos dito sa tapat ng puno, may bunga na, yung may talagang buko na. Try ko kung mapapakita ko sa inyo. Ayan, mga bulaklak po yan. Daming bunga. Ang dami pong bunga ng durian pala. Ngayon pala ay tagbulaklak na. Season na ng durian. Ang presyo po naman nito, willing to negotiate po yung may-ari ng lupa at depende nga daw po sa term na kaya ng bibili. So willing po makipag-negotiate. Mga farmland, ito po ay yung namumunga na ay nasa siguro 30 plus. Yan. Pero may mga pahabol po ulit ng mga bagong tanim. Kaya po ang total po ng durian ay nasa 50 puno. So ito kung makikita nyo, ang daming ang daming bulaklak. Kaya lang hindi masyadong kita kasi gawa ng init. Kaya ako lang nakita may nanlalaglag ng mga bulaklak. Ano to? Kalamansi. Parang kalamansi. Kalamansi nga yan. Try ko kung maipapakita ko sa inyo yung mga bunga. Ayan So ayan si kuya, nagtatabas-tabas na siya. Kasi tag-araw na. Ayan yung pader niya. May dami din silang tanim na kastanyas. Ayan panay kastanyas po yung nakatanim na yan, yung isang hilera na yan. So nandun po yung pinaka national road. Yung pong mga namumunga na pong durian nasa 40
40 puno na malalaki na. Ito po ay clean title, so wala pong utang sa buwis. Malinis na malinis po yung documents. Ayan po yung bulaklak ng durian. Ayan po yung tangke ng tubig nila. Ayan po yung National Road. Mayroon pong kalamansi, santol, lansones, tsaka po rambutan. May isang rambutan. Meron pong ilang ano to? 3 puno na lansones. May saging po, saging na saba. At mga Indian mango. Ayan, inuulit ko mga ka-farmland. Ito po ay 5,384 square meter. Clean title po, buhay po yung nakapangalan sa titulo, updated ang tax, wala pong utang, at malinis na malinis po ang papel. Along National Road po yan. At may layo po ito na 500 meters. Galing po doon sa pinaka National Highway ng Pila, Laguna. Ito po ay 1.5 kilometers naman sa layo po sa munisipyo ng Pila, Laguna. Sa palengke, sa McDo, sa Jollibee, sa Coliseum, at sa municipality po ng Pila. So, accessible po ang sasakyan. Pasok po sa property. May signal ang cellphone, may linya ng kuryente, may linya ng tubig. Maganda po ang property. Ang asking po dito ng may-ari ng lupa ay 3,500 pesos per square meter. Kung tatawad man kayo, sa seller na po kayo makikipagtawaran. At saka po, eto po ay maganda ang location. Maganda po yung place. Pwede pong gawing resort, event place, or grocery store. Depende po sa gusto po ng makakabili ng lupa kung ano mang itatayo dito sa property na ito. Basta inuulit ko po, accessible po sa lahat itong property na ito. So magtataka po tayo bakit medyo mataas ang presyo, kasi po ito po ay sa bayan po ng Pila, Laguna. Hindi po ito sa bundok, mga ka-farmland. Huwag niyo po i-compare ang presyo po sa bundok at sa presyo po ng bayan.
Maraming salamat po sa aking followers, viewers, subscribers. At mag-iingat po tayong lahat ngayong mahal na araw. So, Semana Santa po. Ngayon po ay Huwebes Santo. So, bye-bye mga farmland. God bless po sa ating lahat. Thank you po sa aking followers, subscribers, and viewers. Bye-bye!